Sweet lang, wag ka muna mag-scroll. Siyempre, magbibigay muna ako ng ating word of the day. At sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, what does the Latin phrase in flagrante delicto mean? Ano ba ibig sabihin daw ng tinatawag nating Latin phrase na to? Tinatawag nating in flagrante delicto. Okay? Letter A, guilty mind po ba ang ibig sabihin yan? Letter B, guilty act po ba? Letter C, caught in the act? Or letter D, mystic in the blue? Okay, unang-una, tandaan nating class no, yung ating tinatawag na guilty mind, ang taang sa atin dyan, ang sa Latin phrase naman yan, is considered mens rea. Yan. Ang tawag natin dyan is mens rea. Ang ibig sabihin nito, ito yung kumbaga ang isipan ng isang tao ay kumbaga may dirty mind siya or may evil intent, kumbaga that is called guilty mind. Pag guilty act naman, that is considered actus reus. Yan. That is considered yung kanilang mga Latin term ng mga sabing pagpipilian natin. So ito naman yung ating tinatawag na mystic in the blue. Ito naman yung tinatawag nating aberratio ictus. Yeah? Okay? So kung familiar kayo sa word na aberratio, no, that is considered tinatawag nating mystic in the blue or aberratio ictus. So therefore, ang correct answer natin dito class is walang iba kundi Charlie. Actually, napakadali naman ang tanong natin, that is called caught in the act. Now, which is ang tinatawag nating in flagrante delicto kasi or caught in the act. That is considered one of the ground na pwede tayong mag-aresto ng isang tao without the benefit of warrant. So, ibig sabihin, kahit wala tayong dalang warrant as police officer, ay pwede nating arestuin ng isang tao by means of, kumbaga, warrantless arrest. Ito tinatawag natin isa dyan na pwede nating arestuin ng tao without the warrant is in flagrante delicto. Ibig sabihin, caught in the act, nakita natin ang isang tao na nakapag-commit ng krimen or magko-commit or nakapag-commit na. That is considered, pwede nating arestuhin yon. Because of this, the word in flagrante delicto, kaya related din talaga yan sa atin. Ang mystic in the blue naman class, tandaan lang natin dito is that the so-called aberratio ictus natin, ito yung pagkakataon na kung saan, pagpalagay na lang natin, gusto kong barilin si Juan. Kitang-kita ko si Juan. Nandyan talaga si Juan. Okay, kumbaga, sa area. Pero nung pagpuputok ko ng baril, imbis ng tamaan ay si Juan, si Pedro yung natamaan. That is considered mystic in the blue ang tawag doon. Kailangan kasi ma-express na yung titirahin kong si Juan is nandun siya sa crime scene or sa area. Kasi pag wala siya doon class, posible din kasi na baka pumasok sa error in persona or mystic in identity natin. But as of now, pag sinabing mystic in the blue, kumbaga iba yung napuntirya sa gusto mong puntiryahin. So yan ang sabi ko kanina, ang gusto kong barilin si Pedro at kitang-kita ko yun si Pedro. Pero nang pagpuputok ko ng baril, ang nangyari, ang natamaan is si Juan. Or si Juan yung gusto kong barilin pero natamaan si Pedro. Ang tawag naman natin doon is mystic in the blue. So dahil dyan, the correct answer dito is caught in the act. Ayun, sana nakatulong sa ito. At syempre, ito pa din ang lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel Damasar Schumann, Villaisor Balacaros sa CBRC National Lecturer and a registered criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa examination, kailangan lang natin ang basusya at tsamba. Huwag natin kakalimutan yung class that is considered basusya. It means basa, sulat, and sure. Sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.